Thank you, Jesus. Panginoon, maraming po salamat sa umaga ito, sa kagandahan ng panahon. Kahit may mga bagyo-bagyo na pumapasok sa aming bansa, patuloy iniingatan mo rin po ang mamamayan, ang aming bansa, mula sa panganib sa lahat ng pumapasok na storms, typhoon sa aming bansa. Lord, we pray, Lord, and we declare the heads of protection sa aming bansa, at lahat ng bagyo na gustong pumasok ay itataboy mo, Panginoon. For you are covering our nation, you are covering our country, Lord, with your precious blood. Thank you, Jesus. Lagi po sa iyo ang kapurihan. Laging sa iyo, Panginoon, ang pasasalamat namin. At higit sa lahat, salamat po na kami, minsan pa, binigyan mo ng pagkakataong sambahin ka sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito. Salamat din po sapagkat di malalaunan lahat ng pandemic sa buong mundo ay lulusawin, tutunawin mo sa kapangyarihan ng apoy ng banal na Espiritu. Through the fire of the Holy Spirit, you will destroy the works of the devil. Thank you, Lord. Salamat din po sa patuloy na proteksyon, pag-iingat mo sa mga frontliners. Salamat po, Diyos. Let's thank the Lord sa lahat ng pag-iingat, sa lahat ng provisioners. Come on, let's thank the Lord. Siyang lumikha ng langit at lupa. Siya lumikha ng buong universe. Siya ang author of creation. Siya ang buhay, nagbigay ng buhay sa lahat na may buhay. Purihin ang Panginoon, the creator of all things. Hallelujah. At kasama natin siya ngayon. Jesus is here. That by Him everything was created, both in heavens and on earth. Seen or unseen were created by the Lord Jesus Christ. Everything was created by Him, for Him, and through Him. Thank you, Lord. Ito'y palatandaan. Ito ay ebidensya that you are truly God, the Alpha and the Omega. The Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, the great I am, the Almighty God. Thank you, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, we ask you, Lord, to anoint us with your fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of the Lord Jesus Christ. Lahat ng salita na i-release namin will be anointed, Lord, will be filled with power, full of life. And you will touch the hearts of your people. Our hearts and mind, Lord, will be touched today by your presence, by your power, by your grace. Isa po, pasalamatan natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Makakupo na po tayo. Mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa bagyo, kaysa pandemic, sapagkat siya ang creator of the universe. Imagine, ang creator of the universe, the creator of heavens and earth, ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Sino naniwala? Magsabing amen. Amen. Hindi lang yan, mas matindi pa. At ito, dapat sumabog na revelation ito sa puso't isipan natin. Ang alin? The creator of the universe, the creator of all things, the Father, Jesus, the Holy Spirit dwells in us. Nananahan sa atin. Sinong naniniwala na siya'y pinananahanan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay? Parang kakunti pala yung naniniwala. Sinong naniniwala na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa nananahan sa ating katawan? He is dwelling in us. Yan sinabi sa, saan yun? 1 Corinthians 3:16 at sa 1 Corinthians
6:19, I think. The Holy Spirit dwells in us. Hindi lang Holy Spirit ang nananasa sa atin. Even the Father and the Lord Jesus Christ dwells in us. Yan sinabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 21 and 23. Ang sino mang mag-iingat ng kanyang salita, ang tunay na umiibig sa kanya, at ang sino mang tunay na umiibig sa kanya, iibigin ng Ama. At iibigin ko rin siya. At kami magpapakahayag sa kanya. Kami mananahan sa kanya. I will manifest myself to him. We will dwell in him. Yan po sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 21 and 23. Praise God. Imagine, pag ito'y hindi natin mineditate, parang ordinaryo lang eh. Pero pag pinagbulay-bulayan natin, pinag-aralan natin, tumahimik tayo at isipin natin malalim kung sino lumikha ng lahat ng bagay, buong universe. Ibig sabihin, siya ang may control. Magagawa ng lahat. Eh yung lumikha ng langit at lupa, nakatira sa atin. So hindi tayo basta-basta ordinaryong tao lang. Tayo mga human beings, and we are now in Christ. And if we are in Christ, we became joint heir together with Him. Tayo na kay Kristo, naging tagapagmana ng Panginoong Hesus. Sa lahat ng kayamanan ng kaharian Diyos, ipinamana sa atin through our Lord Jesus Christ. At hindi sinabi ni Jesus, even His throne, maging ang kanyang luklukan. Sa inyo, sa Revelation 3:21, ang sino mang magtagumpay hanggang wakas, meaning, ang sino mang hindi umurong, ang sino mang patuloy na naglingkod sa Kanya hanggang katapusan, ay bibigyan ng Panginoon ng chance na umupo sa Kanyang trono. Gaya naman daw niya na umupo sa trono ng Ama. Sa Revelation 3:21. So, praise God. Alam nyo, every time I praise God, lagi ko naalala, He is the creator of all things. Kaya pala sinabing, He who is in us is greater than He who is in the world. Sino yung nasa world? Sino yung He that is in the world? The devil. No? Problems, sickness, disease, pandemic, no? Poverty. Yan ang mga nasa world. At yung mga bagay na yan, ginagamit ni Satanas ng mga demonyo para i-pressure tayo, no? Para tayo ay umanga ng mga patibong, para tayo ay out of focus sa Lord, sa Panginoon. Dinidistract na tayo sa pamagitan ng mga bagay na nakikita natin sa paligid. Kahirapan, pandemic, kawalan, sakit, kalamdaman, si Satanas, mga demonyo. They are in the world. But greater is He who is in us than He who is in the world. Isa pa rin yan na pagbulay-bulayan natin. Amen. Naalala ko ngayon, several years ago, binigyan ako ng Panginoon ng awit. Gusto kong kantahin ulit. Kagaya 2 weeks ago, kinantahan ko ang Panginoon. Tagal ko na hindi kinakanta. Ano ba title ito? I think, nilikha mo. Gusto niyo ba marinig? Amen. Okay. Gawin natin ito. Everybody clap your hands. Yan dating kamay. 1. Ganito, yan. Para mayroong rhythm, may timing. Ito sabi nung awit na binigay sa akin ng Panginoon. Akapela ito. Laksan natin, sabay-sabay. One more time. Yung puso natin, i-focus natin sa Panginoon. And let's rejoice in the world. In the Lord, not in the world. In the Lord. Sino masaya sa Panginoon? Nilikha mo ang universe na ito. Mga planeta, araw at mundo. Oh,
mga puno, bulaklak ibong tao, nilikha mo ako upang maglingkod sa iyo. Nilikha mo ang universe na ito, mga planeta, araw at mundo, mga puno, bulaklak ibong tao, nilikha mo ako upang maglingkod sa iyo. Kaya't kami ay lagi nagpupuri sa iyo, alay namin ang pagsambang ito. Bawat araw kami lumalago sa biyaya mo. Kaya't kami ay laging nagpupuri sa iyo, alay namin ang pagsambang ito. Bawat araw kami lumalago sa biyaya mo. Nilikha mo ang universe na ito, mga planeta, araw at mundo, mga puno, bulaklak ibong tao, nilikha mo ako upang maglingkod sa iyo. Kaya't kami ay laging nagpupuri sa iyo, alay namin ang pagsambang ito. Bawat araw kami lumalago sa biyaya mo. Kaya't kami ay laging nagpupuri sa iyo, alay namin ang pagsambang ito. Bawat araw kami lumalago sa biyaya mo. Nilikha mo, nilikha mo, nilikha mo ang universe na ito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan yung awit ko sa Panginoon pag sumasamba akong mag-isa sa Panginoon. Lord, you created all things. You created the universe into existence through the Lord Jesus Christ. Nilikha mo lahat ng bagay. At sapagkat siya lumikha, siya rin ang merong karapatan na mag-alis ng lahat ng bagay na hindi nararapat sa atin. Ano yung mga hindi karapat sa atin? Problema, sakit, karamdaman, sumpa, kasalanan, kahirapan ng buhay, bondage, at lahat ng hindi sa Diyos will be removed by God, by His grace. Amen. Palakpakan nga natin po ang Panginoon. God is good. So, salamat sa Diyos. At marami-rami na tayo ngayon. So far, ngayon yata yung pinakamarami. At nakakalabas na tayo. Pero natin kalilimutan, social distancing pa rin. Face mask. Hindi ako makapaglagay, nalalaglag talaga yung microphone ko. Pero kompleto ko, face shield, face mask. No? At huwag kayong lalabas ng hindi naka-face mask. No? Kasi very dangerous talaga yung pandemic niyan, demonic pandemic na. Huwag din po kayo na maniniwala sa kumakalat na video. No? Sa YouTube, sa Facebook, I think sa Facebook, wala na sa YouTube, tatanggalin yan. Kung naka-receive kayo noon, marami akong nare-receive na ganyan. Minsan nga napapasa sa akin. Yung nakaka-receive kayo mga video na a group of doctors, nakaupo, yung iba naman nakatayo, at nagpapakilala, sila ay biologists, chemists, doctor sa iba-ibang field, no? At sinabi nila, na-discover nila na ang COVID-19 ay hindi dangerous, no? At hindi na kailangan mag-face mask,
Hindi na kailangan mag-social distancing. No? Huwag kayong maniniwala. Hindi po totoo yun. Maraming mga Kristiyano, mga pastor pa, kumakagat doon sa lying na yon. Lies of the devil po yun. At hindi lang totoo ang pandemic. At laging sinasabi nila, yung mga namamatay na millions na diniclares dahil sa coronavirus, hindi raw totoo dahil karamihan namatay hindi sa coronavirus. Huwag rin kayo maniniwala. Yes, meron mga pangyayari na namamatay ang tao, no? Stroke, namamatay ang tao sa hindi sa pandemic, pero ilan lang yun. Karamihan talaga namatay sa coronavirus. Kahit hindi accurate, dangerous pa rin. No? Kaya tayo, ginagawa lahat ng gobyerno natin to protect us. Kaya nga merong pinagagawa sa atin na social distancing at saka face mask, face shield. No? So wag tayo basta maniniwala. Kasi nire-reverse nila ngayon. Madidefeat ang purpose ng mga grupo ng satanista na ang plano nila ay to inject the microchip sa kamay through the vaccine. No? Na may kasama microchip, then they will control the world. At doon lalabas si Antichrist to reign. Magkakaroon one world government. No? Yan gusto nilang mangyari. To establish a new world order. No? At si Antichrist, hindi siya makaka-appear hanggat hindi nagra-rapture of the church. Hanggat nandito tayo, hindi siya pwede umappear. Mabubuko siya. Babanatan siya ng mga Kristiyano. So, what I mean is, yung vaccine na merong kasama microchip na 666, yan yung sa tribulation period. Pero ngayon, yung mga vaccine na may microchip, hindi pa yan eh. Kahit ma-inject kayo, hindi pa yan yung kay Antichrist. At yung ibang merong injection ganyan, wala yan. Yan ay introduction lang ng mangyayari sa future during tribulation period. In the midst of tribulation period, doon magkakaroon ng 666 tatakal, 666. Di ba yung mismong inventor, creator ng microchip niya, inamin niya, kinompute niya yung, ewan kung paano kinompute yung kanyang inimbentong microchip, pumapatak sa 666. At nag-repent siya. Kasi hindi pa niya nababasa ang Bible eh. At nagulat siya nung nabasa niya ang Bible. At delikado yun. So yun po yun. Kaso, at present, sapagkat hindi pa talaga napapanahon, binibigyan pa tayo ng just ang time, chance. Nadidefeat na yung purpose nila. Why? Maraming gumagaling na hindi na kailangan ng vaccine. Maraming gumagaling sa COVID, hindi kailangan ng vaccine. Yun lang mga simpleng medicine, simpleng dapat gawin. Can heal COVID-19. Hindi ko nasasabi. Pero tinatanggal na. Pag may nag-post sa Facebook, tinatanggal ng Facebook. Tinatanggal sa YouTube. No? Pero maraming nagtatestify, effective. Effective. Pero ang gusto nila, pinipilit nila yung magkaroon ng vaccine. Yung naman vaccine, yung balak sa mga maya, hindi masama yun eh. Mahirap lang pag nakapasok ng vaccine na may kasamang microchip. No? So again, yung mga vaccine ngayon, hindi pa yun yung Antichrist. Kapag naturukan kayo ng vaccine, hindi pa yan. Don't worry. Kaya lang, huwag kayong maniniwala doon sa mga nasa video na sinasabi. Kami po yung mga group of doctors na discover namin na it is a great lie na sinasabing very dangerous ang COVID na na-discover namin mga doktor, hindi po mapanganib. Sino lokohin nyo? Lokohin nyo sarili nyo. Mga ahente ni Satanas. Millions na nga namatay, buong mundo eh. Huwag kang mag-face mask. Kung hindi ka naniwala, lumabas ka. Within a week, magpakalat-kalat ka sa kalsada, pagbalik mo. Meron ka na. Ang bilis niyan eh. Kung yun yan naka-face mask eh, sino ba yung katulong ng artista? Lumabas lang bahay, tumikim lang ng pagkain eh. Nakikain eh, pagbalik niya sa bahay, nahawa na yung buong sambahayan eh. Nabalita niyo?
Hindi ko banggitin yung pangalan. Okay. Sino excited sa Panginoon? Okay. Ating pong paksa is the blessing of waiting. The blessing of waiting. Merong pagpapala sa paghihintay. Merong pagpapala sa paghihintay. Na habang kayo naghihintay, ang pinagpapalang tao, yung naghihintay na merong tamang pag-uugali. Merong tamang attitude. Marami nga naghihintay nayayamot, mainitin ang ulo dahil naiinip na, pero naghihintay pa rin. Ang merong blessing na tatanggapin, yung naghihintay, those people who are waiting with the right attitude. Meaning, yung mga tao may patience. So, itong paksa natin is about waiting on the Lord. It is about patience. Anong patience sa Tagalog? Paghihintay, pagtitiis. Pagtitiis. Ang sabi sa Hebrews, chapter 6, verse 12. Basahin po natin. That through faith and patience, they inherit the promises of God. Binanggit ko na, hindi pa nabubuksan, nauna pa tayo. Hebrews 6:12. Sabi dito, then you will not become spiritually, parang mali yata to. Sa NIV. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Huwag daw tayo maging tamad, both physically and spiritually. Kundi lagi tayong kumikilos, gumagawa, may aksyon ng palampalataya. Hindi tatamad-tamad, hindi tutulog-tulog. Kundi gayahin natin yung mga unang mga heroes of faith sa Bible, na binanggit dito sa Hebrews din. May mga heroes of faith sa Bible na sila'y nanampalataya hanggang wakas. At yung pananampalataya naging solid, naging strong, naging matatag nung sinumahan nila ng pagtitiis or patience. So faith without patience, faith will collapse without patience. Parang, guys, sinabi ko, ang faith parang tulay yan, nadadaanan ng mga malaking sasakyan, pag walang tukod sa ilalim, magkukulaps yung tulay. Kaya lahat ng tulay na malalaki, na kinonstruct ng mga engineer, merong brace sa ilalim, may support. So ang tulay, kagaya ng faith, na naghahatid from the other side to another side to other side, na mga importante bagay, mga truck, gusto po lumampas, may ihahatid ka sa kabila, kailangan tulay. No? Ganyan ang faith natin. Yung kahilingan natin, inaabot natin sa Diyos, at binibigay din sa atin ng Diyos yung answer. Nakakatawid yung prayer of faith natin, at nakakatawid din yung answer. Why? Because of our faith. Kung walang faith, hindi tutugon ng Diyos. Kung without faith, hindi mapiplease ang Diyos. Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. So those who come to God must believe that He is, for He is the rewarder of those who diligently seek Him. So through our faith, prayer of faith, dinidinig ng Diyos, naiatid natin yung ating kahilingan sa Diyos at binabalik sa atin ng Diyos sa katugunan, sa paraang may answer na. And that is through our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang faith parang tulay. Pero ang tulay, without grace, walang support sa ilalim, will collapse. Pag dumating na mabibigat na problema, it will collapse kung walang brace sa ilalim. Ano yung brace na yun? Patience. Kaya magkasama yan. Pag gusto mong tumagal sa pananampalataya, pananalig, pagtitiwala sa Diyos, you need to exercise your patience.
pagtitiyaga, pagtitiis, paghihintay. So what is patience? Ang patience, paborito ko yung definition ni Joyce Meyer. Sabi ni Joyce Meyer, patience is not the ability to wait. Hindi ito kakayanan, hindi ito basta kakayanan na naghihintay ka. Kundi, it is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Nandun ang impact. What is patience? It is not the ability to wait, but it is the ability to have or to keep a good attitude while waiting. Habang ikay naghihintay, tama yung ugali mo. Tama yung pag-uugali mo. Meron nga naghihintay na matagal, pero complain naman ng complain. Ibig sabihin, pag nagko-complain ka, naghihintay ka, tapos nagko-complain ka, nawala na yung patience mo. Kasi habang meron kang patience sa puso mo, hindi ka magko-complain. Habang may patience ka sa puso mo, hindi ka magre-reklamo sa Diyos. Hindi ka magda-doubt. Hindi ka mag-aalinlangan kasi may patience ka. Nagtitiwala ka sa Diyos na anuman mangyari yung kalooban ng Diyos. Yung hinihintay mong answer, mangyayari. Because you have faith plus you have patience. Malinaw po ba? So ang tunay na tao merong patience ay naghihintay siya na tama ang kanyang ugali, tama ang damdamin niya, hindi siya nagre-react ng masama o negative sa Panginoon. Hindi niya sinisisi ang Diyos, hindi niya kinocompare ang sarili niya sa ibang tao. Lord, bakit yun? Binless mo. Kailan lang naging mananampalataya ako? 30 years na akong believer. Wala pa akong ganito. Wala pa akong ganito. That is complaining. At yun ay wala kang faith pag gano'n. Ang tao may pananampalataya. May blessing o wala. Hindi nagbabago ang kanyang pagtitiwala, paniniwala at pag-ibig sa Panginoon. Yun ang tunay na faith. Ang tunay na biblical faith. Kahit nakita mo, iba binibless at ikaw, hindi pa nadating yung blessing mo. Hindi ka naiinggit. Hindi ka nagko-complain sa Diyos. Kahit yung pinag-pray mo, wala pang tugon ng Diyos. Hindi ka nagdududa. You're still trusting God. Bakit? Kasi ang faith sa Greek ay pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Na alam nyo ba na isa lang ang Greek word ng faith at saka faithfulness. Isa lang ang Greek word, pistis. Ang believe ay pisteuo. No? So, ang pistis, it's either na faith or faithfulness. Alam ko'y naniniwala. Kaya sa Bible, pag may nabasa kayong na may Greek New Testament kayo, nabasa yung pistis, it's either na faith or faithfulness ang tinutukoy. Depende sa context. Pero ko'y naniniwala, ang real Bible faith, ang definition, true faith, ay faithfulness. Because faithfulness and faith ay iisa. Ang tunay na nananampalataya, ano man mangyari, may pagsubok o wala, may labanan o wala, may kahirapan ng buhay o wala, may sakit o wala, may pera o wala, still, you are faithful in serving God. Yun ang tunay na nananampalataya. And those who are faithfully serving God, yun ang tunay na nagtatrust sa Panginoon. Amen po ba? So, madalas, ma-experience natin na yung pinagpe-pray natin, yung gusto natin mangyari, hindi pa mangyari. No? At madalas, parang gusto mo matukso kasi yung inihintay ng iba, sabay lang kayo nag-pray, pero yung sa kanya, dumating na. Yung sa'yo, ilang years na, hindi pa dumarating. No? Parang yung isang pastor na nabasa ko sa, nag-post sa FB. At kaibigan ko siya. Sabi niya, minsan, sa mga conferences ng mga pastor, minsan daw nawawalan na siyang, tinatamad na siyang pumunta. Bakit? Ang reason niya, pag siya'y pumunta, a-attend yung mga bishops, a-attend yung mga pastors, at sa parking lot nung venue ng conference, nagherera yung mga kotse ng mga bishops at mga pastor. Pagdating niya, siya ay wala. Commute lang dahil wala siya sasakyan. So, nako-compare sa kanya, ba't sila may sasakyan? Ako matagal na akong pastor, wala pa ako sasakyan. Ako'y nalungkot na
nung nabasa ko yun, sa isip ko, kaya may sasakyan o wala, hindi dapat magbago yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang tunay na pananampalataya, hindi mo masusukat sa paramihan ng material na bagay o paramihan ng material blessings. Kasi iba-iba ang testing sa atin ng Diyos. Ang test sa ating pananampalataya, iba-iba rin ang due time nito. In God's due time, the blessing will come. Minsan iba sa iyo, ikaw, after 1 week, nandyan ang tugon ng Diyos. Sa akin, minsan iba, after 2 years. Sa iyo, iba, after 10 years. Magkakaiba tayo sukat, depende. At ako, hindi ako naiingit ko. Yung iba may blessing, iba may bahay, iba may sasakyan, iba naging mayami, iba. Wala yan. Wala yan. Pagdating natin sa langit, lahat yan may iwan. Ang pinaka-the best, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. I believe that it is God's will for us, for His people, to prosper. Sabihin natin, prosperity. It's in the Bible. God will prosper His children. Marami ngayon, binabanatan yung teaching ng prosperity. Kasi lang mga kasalanan din ng ibang kasamahan natin. Masyadong pinokus yung teaching ng prosperity. Puro pera, pera, pera. Tapos mananawagan, those who will donate to our ministry will prosper. Para bang yung magbibigay lang sa kanila ang ipaprosper ng Diyos. Mali yan eh. Ibig mo sabihin, yung hindi nagbigay, hindi magpaprosper. Sa Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3, ang magpaprosper, sabi doon, blessed is the man who meditate on the word of God day and night, for he will prosper. Sino ipaprosper ng Diyos? Yung nagbubulay-bulay, yung nagme-meditate, yung nakafocus sa salita ng Diyos at ang kanyang pagtitiwala nasa sinabi ng Diyos, hindi sa mga yaman ng sanlibutan. Yun ang magpa-prosper. Yan ang unang payo ng Panginoon kay Joshua nung uupo na siya sa posisyon, sa leadership posisyon. Joshua, huwag mong kalilimutan ang aking mga salita, ang aking kautusan. Huwag itong mahihiwalay sa iyong bibig. Meaning, you will always declare. Lagi mong i-confess, i-declare ang aking salita. Para ikaw ay mag-prosper so that you may prosper and succeed sa leadership mo. Yung unang pinahing Panginoon. So pag ang focus natin nasa salita ng Diyos, hindi sa problema, hindi sa material blessing, kundi sa pangako ng Diyos lang tayo nagtitiwala, I believe in due time, in God's due time, we will experience the fullness of God's blessing. We will prosper and succeed, and we will become victorious in every area of our lives. Amen. So ngayon, merong panahon, sasabihin ko sa inyo, sana wag ako kulangin sa oras. Hindi ko malam paano ko paiikliin ito eh. Within 15 minutes kailan matapos. Alam niyo ba, na yung blessing na matagal dumating, ulitin ko, yung blessing na matagal dumating, yung tugon ng Diyos na mas matagal dumating, ang ibig sabihin, mas malaki. Nakikinig po ba tayo? Mas matagal, mas malaki. Mas matagal, mas grabe ang gandang ibibigay. Kaysa sa doon sa tumugong ka agad o dumating ka agad, yung hinihintay mong tugon sa Panginoon, immediately dumating, yung blessing na pinagpe-pray mo, ang bilis. Alam nyo, hindi pa yun yung the best pag sobrang bilis. The best is yet to come. It is a Bible principle, katotoo yan in the natural realm, na mas matagal, mas malaki. Nakikinig po ba tayo? Principle yan. Principle yan. Kahit sa restaurant naman eh,
umorder ka ng yung kanilang special na umorder ka ng pinakamamahaling pagkain sa mga diners, sa mga magagandang restaurant. No? Pag inorder mo yung mahal, yung mas mahal, tanungin ko kayo, alin ang mas mabilis maluto o lutuin o iserve? Yung mumurahin o yung mahal? Yung mahal. Yung mahal. Kasi pinapaganda nila. Taka maraming rekado, maraming ginagawa sila. May ganito, ganyan. No? Sa restaurant na lang Nung tinilit kami ni Ate Tito sa Cubao, merong maganda restaurant doon na may Peking duck. Peking duck. Ay kayo, pastor, titreat ko kayo. Umorder siya ng Peking duck. Pag umorder ka ng sandwich doon, ordinary food, ang bilis dumating. Pero yung Peking duck, ang tagal dumating. Alam mo kung bakit? Yung parang pagluluto niya, may mga proseso. Pagkalatag sa amin ng Peking duck, muntik ko lang lantakan. Yung pala, dumating uli yung nag-serve at may dalang platito at hiniwa yung balat ng square. Ang tagal. Nakatingin lang ako. Gutom na kami. Ginawang square yung balat at tinuklap yung balat. Ang tagal din, isa-isa doon sa plato. At yung balat, lulutuin pa nila. Pero luto na yung Peking duck. Then yung laman ng Peking duck, akala ko yun bit naman tinanggal yung balat, yun ang masarap. Lalantakan ko lang, kinuha nung nag-serve. Lulutuin pala uli. Pinakita lang sa'yo. Ang tagal ng proseso. Kasi yun ang special sa kanila. Naku, nung natikman ko, sabi ko, ngayon ako nakatikim nito, ang sarap ng luto ng Peking duck. Nagpunta ako sa Germany, may Peking duck, yung in-order ko. Hindi kasing sarap nung nakain namin sa Cubao. Nakakain ako ng Peking duck, I think, sa Maynila, sa ibang lugar. Hindi rin ganun kasarap. Ang bilis i-serve. So, mas matagal i-serve, mas masarap. Nakikinig po ba tayo? Alam niyo po ba na ang elepante, kung magbuntis, ibigay ko sa eksaktong, ni-research ko kagabi ito Ang elepante, lumalakdaw na po ako ng para mapaikli natin. Ang elepante, kung magbuntis at manganak, it will take 22 months. Yung African bush elephant, it will take 22 months bago siya manganak. Sa tao, ilang months bago manganak? Sa tao? 9 months. Yung normal. Sa African bush elephant, 22 months. Sa Asian elephant, 18 to 22 months. Minsan napapaga. 18 to 22 months. Ang tagal. Ang tagal. Almost 2 years. Bakit matagal? Alam niyo ba na ang aso at pusa, kung magbuntis ay 2 months lang manganganak na. 2 months lang. 63 days. Almost 2 months lang, nanganganak na sila. At madami silang anak. Ilan bang pinakamarami ng aso? Yung mga tuta. 6 ba o ilan? Ang dami, Ang pusa, ganun din. I think pinakakonti, 2. Marami. Ang bilis manganak ng pusa, tsaka ng aso. Ang elephant, almost 2 years, dadalhin niya sa sinapupunan niya. At isa lang baby. Ang tawag pala doon, calf. Kala mo, calf, baka, calf. Pag marami calves. Isa-isa lang. Siguro minsan, 2. I think, ewan kung meron 2. Pero isa-isa lang, parang tao. Pero mas matagal sa pagbubuntis ng tao, 9 months lang ang tao. Ang elephant, 22 months. Bakit matagal? Kasi malaki yung dinadala niya. Pag inilabas yun, malaki yung dinala niya.
Ang mga aso, pag inilabas, maliliit. Yung bilot, yung mga tuta, at yung mga pusa, yung mga kuting maliliit din. At ito, ma-amaze kayo. Kaya pala matagal ang proseso pagbubuntis ng elepante. Tumatagal ang buhay ng elepante ng 70 years. Ang aso pusa, ano? Ang lifespan ng aso ay 10 to 13 years lamang. Matanda yung 13 years. Ang Shih Tzu, Shih Tzu, Japanese Shih Tzu, tumatagal ng 18 years. Ang cat, ang lifespan ng cat, pusa, 2 to 16 years. Ang tagal. Nabubuhay sila 2 hanggang 16 na taon. Ang kabayo, 30 years. I think ang pagbubuntis sa kabayo, parang 9 months din yata eh. Pero 30 years lang ang buhay ng kabayo. Ang pusa, kung hindi pa siya mamamatay, 2 to 16 years. Ang aso, 10 to 13 years. Ganun kaikli ang buhay nila. Pero kung magbuntis ang aso at pusa, 2 months lang. Ang elepante, 70 years ang buhay nila. At kung magbuntis, halos 2 taon. At pag inilabas, malaki. Kaya pala matagal, malaki yung ilalabas niya. Kaya pala matagal dumating sa iyo ang blessing kasi malaki yung darating sa iyo. Nakikinig po ba tayo? Yung mga maliliit na blessing, ang bilis dumating. Ang bilis. At madalas, mabilis ding maubos, mabilis ding mawala. No, ako'y babago sa Panginoon. Marami ako kasabayan sa palampaltaya. Kasabay ko na born again. Naiinggit ako sa kanila kasi within 2 years, nagpipreach na sila. Within 2 years, nakakapagsalita na sila. Nakakapangaral. Within 3 years, nagsishare na sila ng salita ng Diyos. Ako, inabot ako ng 1 year. Utal pa ako. 2 years, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. 3 years, naiingit ako sa kanila, Lord, bakit sila gagaling na magsalita? Ako, hindi pa ako marunong magsalita. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Makapagsalita akong 5 minutes, masayang-masaya na ako. Inabot ako ng 3 years, wala pa rin. Hindi pa rin ako ginagamit ng Panginoon. Alam nyo, ika-4th year, doon pa lang ako natuto na mag-share ng salita ng Diyos. Doon nag-start na gamitin ako ng Panginoon to share the Word of God hanggang sa nagpipreach na ako. Yung mga kasabayan ko at that time, na mabilis, na magkaroon ng kakayanan to share the Word of God, karamihan sa kanila, nawala na. Yung iba naging pastor, pero nag-backslide, nawala na sa pagpapastor. One time, nakita ko yung isang kasabay ko dito sa kanto. Oh, kamusta ba, pastor? Nung tinawag ko sa pastor, biglang nalungkot na mukha na. Kamusta na? Nagtatrabaho doon sa samay niyo. Bumalik ka sa pagpapastor. Gagamitin ka ng Diyos. Gusto mo, sa amin ka umatin. Dito ka nakakita. Kasi napapunta siya sa ibang church na ibang pananampalataya. Once saved, you're saved forever. Sabi ko, bumalik ka. Gusto mo, sa amin ka umatin. Pagtulungan natin palaguin ang church ng Panginoon. Nalungkot siya. Parang gusto niya maiyak. At umalis siya, nagpaalam siya na malungkot na malungkot. Bakit? Wala siya sa calling niya eh. Ang joy ng tunay ng mananampalataya nandoon sa fulfillment ng calling niya. Pag lumabas ka sa calling, hindi ka satisfied sa buhay mo, lagi kang kulang, lagi kang malungkot. So marami akong naranasan na blessing na natanggap sa Panginoon. Na-pray ako ng pray, hindi dumarating. Hindi dumarating. 1 year, 2 years, 3 years. Pero hindi ako nang hinawa, hindi ako nagduda sa Panginoon, kundi sabi ko, Lord, thank you. One of these days, magmamaterialize yan. Yang hinihiling ko sa iyo. Alam nyo, pagkailang taon,
Kaya pala hindi dumarating. Nung dumating na, mas higit pa sa ine-expect ko. Yung nakikita kong magandang ibibigay ng Panginoon, mas higit pa doon. Triple pa ang dagdag, or even 10 times better. Doon sa hiniling ko sa Panginoon, kaya ilang beses mangyari yun. Kaya ngayon, pag hindi dumarating yung answer ng Panginoon, okay lang. Cool na cool. Rejoicing in the Lord. Sapagkat alam ko, kaya medyo nagtatagal. Kasi, tinatime ng Panginoon. Kasi mas maganda at mas malaki. Amen. Meron mga biblical example eh. Tingnan niyo mabuti ha. Si David, sa mga anak ni Jesse, walang qualified. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Wala na. Mang Jesse, wala. Sabi ni Prophet Samuel, wala na ba kayong ibang anak? Wala raw dito, sabi ng Panginoon. Yung i-anoint to become king. Ay, meron pero hindi qualified. Bata pa yun. Nagpapastor sa likod. Ay, tawagin nyo. Nagpapastor. Kaya pala inilagay na pastor or king ng Israel and Judah si David kasi may background siya sa pagpapastor. At yung mababang ginagawa niya sa likod ng bahay, doon siya itinaas ng Diyos sa platform na yun. Dumating si David, amoy araw, namumula, cute na bata, pinatayo, sabi ng Panginoon, i-anoint mo. Yan nga sinasabi ko. The man after God's own heart. In-anoint ni Samuel. Pagka-anoint, ilang taon bago nangyari yung prophetic word ni Samuel kay David to become king. Ilang years ang hinintay ni David. At tinrace ko po yan. Tinignan ko kagabi. 15 years. 15 years ang hinintay niya. No? 15 years ang hinintay niya bago mag-material siya, mag-manifest yung prophecy ng prophet of God at yung anointing bago nangyari. 15 years. Tanda yun, napatay pa niya si Goliath. Ang ganda na nga na nangyari. At binigay sa kanya yung anak ni Saul, si Michal, para mapangasawa niya, yung reward niya. Ang ganda na ng takbo story, naging biyanan pa niya yung king, si King Saul. Pero, sa pagitan ng paghihintay niya at fulfillment ng prophecy sa kanya ng Panginoon. 15 years. Yung span na yun na 15 years, punong-puno ng problema, punong-puno ng test, trials, persecution, nanganganib ang buhay niya sa kamay ni Saul. Even yung kanyang benan, si Saul, siya pa ang gusto pumatay sa kanya. Takbo siya, takbo, tago siya, tago. Namundok siya, tumira sa Adullam Cave, nag-iisa, nagbubuhay na mag-isa sa Adullam Cave, sa taas ng bundok, sa pagtatago. Then later on, unti-unti binigyan siya ng Diyos na makakasama. Yung mga outcast, yung mga mabababang tao sa libutan, yung mga rejected by people, mga tao na mga tao wala sinabi, yung binigay ng Diyos sa kanya. Mga tao mahihina. Alam niyo ba, yung mga tao mahihinang yun ang ginawa ng Diyos na maging mga elite warriors ni David. Yung mga mahihinang yun. Yung anointing ni David as a warrior na impart sa kanila. And they became warriors, mighty men of war, mga elite warriors ni David. Special force niya, yung mga tao yung mahihina dati. See? Then, sa loob ng 15 years, hindi maganda. Ang ganda ng prophetic word. Okay. Sumunod, negative na. Walang maganda. Ang ganda na sana, napatay na si Goliath, sikat na nga siya. Biglang naging negative pa. Ang dami na naranasan na hindi maganda. But in the end, doon niya tinanggap yung fulfillment ng prophecy. Naging king siya ng Judah, naging king siya ng Israel. Dati magkawala. Then finally, pinag-isa yun. Sa loob ng 15 years. Ang tagal. Ba't matagal? Kasi mas mabigat yung pagkakatiwala sa kanya ng Diyos na tungkulin. Amen. Mas mabigat yung blessing na kanyang tatanggapin.
Look at Joseph. Si Joseph na itinapon sa Egypt ng kanyang mga kapatid. Binenta. Napapunta sa Egypt. Nung sila papunta sa Egypt, ilang taon ang hinintay ni Joseph mula sa kanyang panaginip na the Lord will exalt him, the Lord will promote him, na even yung kanyang family will bow down sa kanyang harapan. Ilang taon, iningatan ni Joseph yung panaginip niya, maging ang kanyang tatay, si Jacob, iningatan niya yung sinabing dream ng kanyang anak kahit hindi niya gusto. Ilang years ang hinintay niya, nakulong siya, naging alipis siya, napagbintangan siya, rapist, nakulong siya. No? Two years, nakulong siya. Ang ganda ng buhay niya. No? Pinagkatiwala ni Potiphar. Kaso, re-raping siya ng asawa ni Potiphar. Tinakbuhan niya yung kasalanan. Siya pa yung nakulong ng 2 years. Mula sa panaginip niya, hanggang sa doon sa siya inilabas sa kulungan. Paglabas sa kulungan, gobernador kaagad ng Egypt. Tingnan niyo yung promotion na, ex-convict, bigla naging gobernador ng Egypt. Pagkalabas ng bilanggo niya, immediately promoted by God. Minsan, ang ganda na nung nakita natin, pinakita sa ating Panginoon, then suddenly, para kang nakakulong na sa problema. Huwag ka mawala ng pag-asa, lalabas ka rin sa problemang yan. Nakikinig po ba tayo? Paglabas mo sa problemang yan, promoted ka ng Panginoon. Ilang taon hinintay ni Joseph? He waited for 13 years. Ang tagal. 13 years na napahiwalay siya sa kanyang pamilya. Nag-iisa, nakulong pa. At yung tao inaasahan niya, ininterpret niya yung dream, makakalaya ka sa loob ng 3 araw. Wow! At nakalaya nga. Brad, nangyari yung panaginip mo. Alalahanin mo naman ako, ilakad mo naman ako, ha? Hindi kita kalilimutan. Ang tagal na nakalimutan na siya. Pero, God will make a way lagi. Gumawa ng way ang Panginoon. Pinaalala, after 2 years, pinaalala doon sa taong yon na meron siya nakasama sa kulungan na marunong mag-interpret ng dreams. At pinatawag ng hari nung na-interpret yung dreams. At nagbigay ng wisdom, word of wisdom si Joseph, naniwala yung hari. Pinromote ka agad siya. Right hand, kanang kamay ng hari. Imagine yung promotion na yun. Bilanggo, biglang naging gobernador ng Egypt. Pag siya'y dadaan, lahat ng mga tao yumuyukod sa kanya. Pag siya'y dumating at nakita mga tao, yumuyukod. Parang si Pharaoh yung dumating. Ganong katindi ang promotion niya. He waited for 13 years. Si Abraham, sabi ng Panginoon, gawa ako ng covenant sa'yo, okay lang sa'yo. Okay po, Panginoon. Magkakaanak ka. At ang iyong anak, magiging malaking bansa. I will bless your generations. Naniwala si Abraham. But, kailan nangyari yun? It took 75 years old siya nung na-encounter na ang Diyos. At gumawa ng covenant ng Diyos sa 75 years old. At nangako ang Diyos, magkakanak ka. Pero kailan nangyari yun? After 25 years. Doon nga sa panahon ng paghihintay, nagduda na nga si Abraham at Sarah. Baka naman yung, doon sa katulong natin, lalabas yung sinasabi ng Diyos na magiging anak natin. Sige nga, buntisan mo na. Naku, inunahan nila ang plano ng Diyos. Kaya yun, sumablay, palpak. Yung pinanganak na yun, yung si Ismael, ang ama ng Arab countries. Kung hindi pinanganak si Ismael, walang Arab countries. At kung walang Arab countries, walang kalaban ng Israel. Nakikinig po ba tayo? Ang ama ng Israel ay si Isaac. Ang ama ng Arab countries, si Ismael. Kaya ang Arab countries at ang Israel, magkapatid yan sa ama. Kapatid din yan. Pero forever, ang iringan nila at ang pagiging magkaaway, magiging forever. Hanggang sa katapusan ng mundo. Why? Kasi pumasok yung intensyon
yung sariling paraan ni Abraham and Sarah, pinangunahan nila ang Diyos. Nainip sila. Pero nalaman nila na hindi pala yun ang talagang pangako ng Diyos, na-develop ang faith ni Abraham. Then naghintay pa rin sila. It took 25 years bago nag-materialize, nag-manifest yung tunay na blessing kay Abraham and Sarah. 100 years old na si Abraham nung siya'y nanganak. Nakikinig po ba tayo? They waited for 25 years. At yung hinihintay nilang yon, hindi nila alam, yun ang magiging makapangyarihang bansa. At yung makapangyarihang bansa niyan, ang Israel, ang magiging God's time clock sa end times na ito. Yan ang God's time clock para sa huling panahon nito. Malaki ang role ng Israel in these last days. Saka natin pag-aralan na. Si Noah, nung inutusan ng Diyos na gumawa ng ark, na-build yung ark, I believe, 75 years. So Noah and his family waited for 75 years mula nung sinabi ng Diyos, gumawa ka ng ark, hanggang sa nataos yung ark. Saka pa lang umulan at bumaha. It took 75 years. At yung hinihintay na yon, na manifestation, nung sinabi ng Diyos, na babaha at malilipol ang mga tao, malaking pangyayari yun sa buong mundo nang itinilalang ay si Noah at ang kanyang pamilya, 8 souls. Malaking pangyayari yun. Why it took 75 years? Kasi malaki yung darating na event. Malaki. So, ibig sabihin, ang principle dito, pag tumatagal, ibig sabihin, mas malaki yung dumarating. Ba't naghintay naman ng antagal si Joseph? It took 13 years bago nag-materialize o nag-manifest yung kanyang, nangyari yung kanyang panaginip. Bakit ang tagal? 13 years. Kasi mataas na posisyon yung inihanda sa kanya ng Diyos. So, ang principle dito sa ating pinag-aaralan, mas matagal ang tugon, mas matagal ang dating ng answer and blessings of God, ibig sabihin, mas malaki kasi. Maliwanag po ba? Amen. So, sino dito ang nag-pray na mangyari, hindi naman mangyari-yari? Huwag ka magdududa. Huwag mong bubunutin ang seed na itinanim mo. Once na nagduda ka, parang hindi mangyari, binunot mo na yung seed, yung pangako ng Diyos. Hindi na nga magbubuo ngayon. Basta, pasalamatan mo lang. Pwede mong i-remind ang Diyos and begin to thank and praise Him sapagkat alam mo, God will answer your prayer or tinugong ka na ng Diyos kahit wala pa. That is faith. That is faith. So, nakikita natin na ang pattern, there's a pattern to the life of faith. May pattern. Ang ano yun? Once you pray, or once you receive the prophetic word from the Lord, or once you receive the promises of God from the Bible, at kinlaim mo, inangkin mo, you have to wait. So, nandun ang pattern ito, waiting. Then, habang naghihintay, there will be testing. Testing. Then, in the end, fulfillment. Maliwanag po ba? Sa akin, pagtatapos, basahin natin ang 1 Peter chapter 5, verse 10. 1 Peter chapter 5, verse 10, sa NIV. Basahin natin verse 8, from verse 8 hanggang 10. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, so may kalaban tayo, Diablo, looking for someone to devour. Umiikot lang si Satan. Parang coronavirus yan. Nandiyan lang sa tabi-tabi. Pag natsempuhan ka, yari ka.
gumagalas sa tanas like a roaring lion ay nawala. Seeking whom he may devour. Verse 5. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Verse 9. Resist. So pinag-iingat tayo. Resist him. Standing firm in the faith. Ibig sabihin, labanan mo. No? Labanan mo. Huwag ka madudog. Huwag ka matatakot sa problemang inilalagay ni Satanas. Huwag ka matatakot sa anumang pandemic. Huwag ka matatakot sa mga negative news, sa mga negative nangyayari sa paligid. Labanan mo sa panampalataya. Resist him. Standing firm in the faith. Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Ang suffering pang buong mundo. Pero huwag kang matitigating, huwag kang manghihina, huwag kang matatakot, huwag kang maduduwag. Fight the good fight of faith. Verse 10. Eto na. And, so pinakita may kalaban, may pagsubok, may sufferings. Sa verse 10. And the God of all grace, ang Diyos ng lahat ng biyaya, who called you na tumawag sa iyo to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while. Ano yung suffering? A little while. Ibig sabihin, lahat ng suffering sa mundo, pansamantala lang. Parang bagyo. Dadaan lang. After you have suffered a little while, will Himself restore you. Ibabalik ka, i-restore ka ng Panginoon. Minsan papalakasin ka ng Diyos. Yung nawala sa iyo, God will take back what the devil has stolen from you. No? After you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, steadfast. Kaya yung mga naghihintay sa panahon ng problema, naghihintay, nagtatapat sa Panginoon, will become strong in the faith. To Him be the power forever and ever. Amen. Basahin natin sa ibang translation, sa New King James, ang verse 10. But may the God of all grace who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Isa-settle ka ng Panginoon. Palalakasin ka ng Panginoon. After those tests and trials. Nakikinig po ba tayo? Basahin natin sa, alam nyo, blessing sa atin sa panahon natin ngayon na merong iba-ibang English translations. Kasi hindi mo maita-translate ang ibang malalalim na Hebrew and Greek words sa English. Hindi mo basta maita-translate. Lalo niya yung mga idiomatic word. Kaya merong Bible na thought for thought. No? Like NIV, ano pa, NLT, ano pa. Marami. Para yung thoughts ang ibibigay sa'yo. Kasi pag word for word, idiomatic word, hindi naintindihan sa panahon natin yun. Kagaya ng sinabing, yung idiomatic word na, the apple of the soil. Idiomatic word. Pag tinranslate mo, sa English, lalabas, the apple of the soil. Eh ano pala yun? Sa panahon nila, ano pala yun? Pag tinranslate mo yung idiomatic word na sa panahon nila, simple lang pala, patatas. Potato. The apple of the ground, or the apple of the soil. Akala mo mansanas. Sa time nila, patatas. So sa modern translation, binigyan na nila yung toss for toss. Napakaraming modern translation, naging blessing sa atin ngayon. Ang kulit lang ng mga King James only people. Pinipilit nila, ang anointed lang daw ay King James version. No? That's a lie. Okay, tingnan natin yung binasa natin talata sa The Voice translation. Meron The Voice translation ngayon. Maganda rin. 120 scholars, I think, ang nag-translate ito. The Voice translation. 1 Peter chapter 5, verse 10. After you have suffered for a little while, the God of grace, who has called you to His everlasting presence
through Jesus, the anointed, will restore you, support you, strengthen you, and ground you. So after these tests and trials, makaka-experience tayo ng restoration, makaka-experience tayo na sinusuportahan tayo ng Diyos, makaka-experience tayo pinalalakas tayo ng Diyos, at pinapagtitibay ng Diyos, lalo sa pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Ang sabi nga sa Deuteronomy chapter 8, verse 2, at inulit sa verse 16, sabi ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan, dinala ko kayo sa wilderness, sabi sa Israel, to test you, to humble you. At sa verse 16 ng Deuteronomy chapter 8, nung inulit, sabi, and to do you good in the end. Kaya pala dinala sa wilderness. Sa time natin nga may wilderness experience. Kaya pala dinala minsan tayo ng Panginoon sa mga pagsubok to test our faith and to humble us. At ang pinakamaganda yung sinabi, and to do you good in the end. Ang ending ng lahat ng negative na experience natin ay napakaganda. Amen. The best is yet to come. Kaya huwag kang maiinip, kapatid. Relax lang. Enjoy the presence of God. Enjoy trusting His Word. Enjoy serving Him faithfully. Sapagkat ang hinihintay mo, kaya nagtatagal, kasi malaki. Manganganak ka ng elepante. Sabi mo sa katabi mo, manganganak ka ng elepante. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Tayo natin ito na... So, by the way, huwag muna kayong tatayo. Meron po tayong i-dedicate sa umagang ito. Pagpe-pray natin for God's anointing and blessing sa ministry na patuloy na ginaganap ng mga kapatid. I-dedicate, pagpe-pray po natin ang media team. Tawagin ko na media team, member ng media team, si Len, si Dan, si Oget, si Art, si apa? Kalimutan, hindi ko dala yung listahan. Si Nick, si Brother Nick. Punta na kayo dito sa harapan. Tapos, isasabay na natin yung pagpe-pray for dedication day sa dalawang mag-asawa na makakatulong ni Sister Telma sa pag-aayos-ayos ng mga tungkulin dito sa pagsaludar, kung ano-ano, daming trabaho ni Pastor Telma. Makakatulong nga sa pag-assist. Yung mag-asawang si Brother Reggie at Sister Beng. Nandito ba kayo? So, pwede pumunta na kayo dito sa harapan para may pag-pray kayo na mabilis. Habang hindi pa gutom ang mga kapatid. Ano yung gano'n? At isasabay din natin yung makakatulong ni Kapitana sa finance department natin, si Sister Minnie. Kasi kailangan katulong na wala ng ating